Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbubuga ng sunod-sunod na asupre. Senator Francis Tolentino sinabing maaaring mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan ang umano'y wiretapping. PBBM hindi papahintulutan na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Kongreso opisyal nang ipinasa ang Magna Carta for Children. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. Bilang ng mga na-deactivate na botante umabot sa mahigit 4 na milyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muling nakapagtala ng sunod-sunod na phreatic eruptions ang Bulkang Taal nitong Huwebes, ika-16 ng Mayo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, nasa 5 minor ngunit sunod-sunod ang naitalang naibubugang asupre ng bulkan. Sa kabila ng nakakabahala at patuloy na aktibidad na ito, nananatili pa rin sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal. Samantala, nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Department of Health o DOH sa ilalim ng direksyon ni Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Abdullah Dumama Jr. sa Abu Dhabi Global Healthcare Week na siyang dinaluhan din ng mga pinuno sa larangan upang pag-usapan ang tungkol sa mga issue at pag-unlad sa pandaigdigang kalusugan. Ang tema ng taong ito na Transforming the Global Health Ecosystem from Healthcare to Health ay tanda ng paradigm shift sa global health approaches. Ayon sa DOH, tututukan nito ang paglipat mula sa reactive model of treating illnesses patungo sa proactive emphasis sa pagtataguyod ng kalusugan. Nitong Huwebes, ika-16 ng Mayo, bumisita ang ilang opisyal ng gobyerno sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ito ay upang magsagawa ng inspeksyon sa mga infrastruktura sa isla nito upang masiguro at mamonitor ang safety measures ng mga itinayong gusali sa lugar. Dumalo sa naturang kaganapan sina National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito at Senator Joel Villanueva. Kasama rin nila sa naging inspeksyon ang mga senior official ng Armed Forces of the Philippines. Sa ibang balita, ayon kay Senator Francis Tolentino, posibleng mabawasan ang mga staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan na lumabag ito sa Anti-Wiretapping Act. Kaugnay ito ng umano'y ilalabas ng China na audio recording ng phone call sa pagitan ng isang Chinese diplomat at Westcom official. Laman umano nito ang iginigiit ng China na kasunduan sa Pilipinas ukol sa West Philippine Sea. Matatandaang nananawagan si Senator Tolentino na imbestigahan sa Senado ang nasabing insidente. Para sa ating ulat panahon, sinisiguro ng Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o Pag-asa na maglalabas ito ng maagang abiso para sa paghahanda para sa La Nina. Sa kasalukuyan, mararanasan muna ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Batanes, Cagayan at Isabela na dulot ng shearline. Habang posibleng flash floods naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM naghandog ng tulong pinansyal sa mga apektado ng El Nino sa Mindanao. DTI patuloy na kinukumpiska ang mga illegal na vape sa bansa. PBBM pinaghahanda ang militar laban sa umano'y destabilisasyon sa administrasyon.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang militar sa destabilisasyon sa administrasyon. Anya maghanda rin sa makabagong anyo ng banta sa seguridad. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito hahayaan na magwagi ang umano'y planong pagkakawatak-watak ng mga opisyal ng administrasyon. Ito ang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City. Sa pakikipag-usap ng Pangulo sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, sinabi niyang maghanda ang militar sa posibleng mga banta ng seguridad sa bansa. Kaugnay ito ng mga umuugong na usapang planong destabilisasyon ng mga umano'y retiradong mga kapulisan. Ayon sa Pangulo, walang puwang ang destabilisasyon sa bansa dahil nakatuon umano ang administrasyon sa pagpapaunlad ng Pilipinas at pagpuksa sa banta ng rebelyon. Kinilala din ng Pangulo ang matagumpay na pagbaba ng banta ng insurhensya sa Mindanao na dahil umano sa pagtugon sa mga isyong pinag-uugatan ng rebelyon. Panawagan naman ng Pangulo sa militar, suriin at pag-aralan ang makabagong anyo ng bakbakan. Maghanda umano sa mga umuusbong na mga banta sa anyong digital. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang kaganapan, namahagi ng ayudang pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbisita nito sa mga lugar at sektor na naapektuhan ng El Nino sa Mindanao. Narito ang ulat. Nitong Huwebes, nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Mindanao upang mamahagi ng tulong pinansyal sa mga magsasaka, mangingisda at mga pamilyang apektado ng El Nino phenomenon sa Cagayan de Oro. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng cash assistance na nagkakahalagang 10,000 piso. Nasa 4 na po ang mga natukoy na benepisyaryo sa Cagayan de Oro City at sa mga lalawigan ng Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon. Bukod sa 10,000 piso ay namahagi rin ang Pangulo ng tulong pinansyal sa mga pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro at Camiguin na kapwa nakatanggap ng tig 10 milyong piso. Habang tig 50 milyong piso naman ang pamahalaang panlalawigan ng Misamis Oriental at Bukidnon. Katuwang ng Administrasyong Marcos sa pamamahagi ng ayuda ang mga kagawaran gaya ng Department of Social Welfare and Development na namahagi ng 10,000 piso sa mga benepisyaryong nabanggit. Kasama rin sa mga naghandog ang tanggapan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nagbigay ng 5 kilong bigas sa bawat dumalong mamamayan sa pagtitipon. Samantala, bukod sa Mindanao, asahan pa ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng ayuda ng Pangulo sa iba pang lugar sa buong bansa na lubos na apektado ng phenomenon. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, nanawagan ang mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan ukol sa kapakanan ng kabataan sa pagsasabatas ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Ang buong dahilan sa ulat na hatid ni Jade Buhoy. Ang sexual health ay hindi bastos. Yan lamang ang isa sa mga pahayag ng mga organisasyon at ahensya ukol sa pagsasabatas ng panukala sa Adolescents Pregnancy Prevention Bill. Ang mga organisasyon at ahensya mula sa iba't ibang sektor ay nagbuklod upang manawagang isulong ang halos 1 taon na panukalang batas. Kasama ang iba't ibang ahensya gaya ng Commission on Population and Development, Department of Education, Council for the Welfare of Children at iba pang kumakatawan para sa kapakanan ng mga kabataan ay nananawagan sa mga mambabatas ukol sa agarang pagpasa ng panukalang batas.
Ang nasabing panawagan ay ukol sa pagtaas ng datos ng pabatang edad ng nabubuntis at nagiging magulang sa murang edad na siyang naging dahilan upang paigtingin ang pagsulong ng iba't ibang ahensya na opisyal na itong maisabatas. Naninindigan naman ang Council for the Welfare of Children na ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor maging sa ahensya ng gobyerno ay kanilang daan upang maghandog ng maayos at ligtas na pamayanan para sa mga kabataan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang inaprubahan ng Komite sa Kapakanan ng mga Kabataan ang Magna Carta of Children matapos ang pagdidig nito sa Kongreso. Ayon sa organisasyon ng Child Rights Network, kung may sasabatas, ito'y magiging komprehensibo sa pagpapatupad ng mga kautusan upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng bawat bata sa bansa. Matapos ng nasabing pagpasa, aabangan pa ang nalalabing deliberasyon para sa ikalawa hanggang ikatlong pagbasa tungo sa pagsasabatas nito. Nitong Huwebes, inilunsad ng Judicial and Bar Council o JBC ang online registration and application system alinsunod sa strategic plan ng Korte Suprema. Ang mga dapat malaman sa transisyon na ito ng JBC, alamin sa aking ulat. Simula sa ikaunang araw ng Hunyo taong kasalukuyan, ay magiging online na ang aplikasyon para sa mga aplikante sa mga bakanting posisyon sa hudikatura. Ito ay matapos ilunsad nitong Huwebes, ika-16 ng Mayo, ang Online Registration and Application System o ORAS ng Judicial and Bar Council o JBC sa Session Hall ng Korte Suprema. Ang ORAS ay naisakatuparan ng JBC sa pakikipagtulungan ng Supreme Court Management Information Systems Office. Ang transisyon na ito ng konseho ay alinsunod sa Strategic Plan for Judicial Innovations Year 2022 to 2027 ng Korte Suprema. Samantala, ganap na aarangkada ito sa muling pagbubukas ng bakanteng posisyon sa Court of Appeals at Sandigang Bayan Presiding Justices sa ika-13 ng Hunyo. Sa petsang ito ay isasagawa ang pilot testing ng online system sa mga aplikante ng mga naturang posisyon. Samantala, ang sistemang online na ito ay hindi pa maaaring gamitin para sa aplikasyon ng mga bakanting posisyon sa mababang hukuman sa darating na ika-22 ng Mayo. Para sa dagdag kaalaman, sa ilalim ng saligang batas, ang JBC ay inatasa na magrekomenda sa Pangulo ng Bansa ng mga itatalaga nito sa hudikatura. Bukod dito ay tungkulin din ito ang maghanda at magsumite ng listahan ng mga nominado para sa mga opisina ng Ombudsman, Deputy Ombudsman, Special Prosecutor at mga opisina ng Chairperson at regular na miyembro ng Legal Education Board. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang kagawaran, pinangunahan ng Department of Health o DOH ang regular meeting ng Philippine Country Coordinating Mechanism o PCCM na ginanap sa Ermita, Manila kamakailan. Sa nasabing pagpupulong ay tinalakay ang mga kritikal na hakbangin sa kalusugan at mga patakaran upang labanan ang mga pangunahing issue sa kalusugan ng publiko sa bansa. Binigyang diin ni Health Secretary Teodoro Herbosa kasama si Dr. Aleli Ani Grace Sudiacal ng DOH Bureau of International Health Cooperation at ang Executive Secretary ng PCCM Secretariat ang kahalagahan ng streamline coordination sa iba't ibang organisasyong pangkalusugan at stakeholder upang mapabuti ang resulta ng pampublikong kalusugan. Sa iba pang ganap, patuloy na sinusolusyonan ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga iligal na vape sa bansa sa pamamagitan ng pagkukumpiska at pagpapaigting ng kampanya nito. Yan ang balita hatid ni Danisa Lopez. Sa kampanya ng Department of Trade and Industry o DTI laban sa mga ipinagbabawal na vape sa bansa ay patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police o PNP
upang mahuli at makumpiska ang mga ito. Pagbabahagi ni DTI Secretary Alfredo Pascual sa pagpasok ng mga hindi rehistradong vape products sa bansa ay patuloy ang operasyon ng PNP na matukoy ang mga ito at hindi na makabenta pa sa merkado. Kung kaya't paliwanag ni Pascual, ito ang dahilan kung bakit nais ito magkaroon ng kakayahan ang kagawaran sa mga pumapasok na kontrabando. Itatalaga naman ang sertipikasyon mula sa Philippine National Standards para sa mga produktong vape na magkakaroon ng pahintulot na magbenta sa merkado, kung saan inaasahan ito na maipatupad sa susunod na buwan. Dagdag pa ng DTI, sa sertipikasyon na ito ay matutukoy ang mga hindi rehistrado, kung saan agad namang kukumpiskahin ang mga produktong walang permit. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong dayuhang wanted sa Interpol dahil sa kasong kinasasangkutan nito ukol sa telco fraud. Jade Buhoy para sa balita. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong dayuhan bunsod ng kanyang kasong nakatala sa Interpol. Ayon sa ahensya, ang dayuhan ay arestado bunsod ng pagkakasangkot nito sa telecommunications fraud sa South Korea. Ang arestadong dayuhan ay kinilala bilang si Shin Sung-chul na nagnais tumungo sa Narita sa bansang Japan, kung kaya't natimbrehan ito sa paliparan na nasa Pilipinas. Ayon sa impormasyon, ang arestadong pasahero ay wanted magmula ng taong 2016 dahil sa 572 million won scam sa Seoul, South Korea. Matapos ang pag-aresto, agarang itinungo si Shin sa Border Control and Intelligence Unit o sa BCIU para obserbahan at agad na inilipat sa Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Payag naman ni BI Commissioner Norman Tansinko, matapos mapatawan ng deportasyon ang dayuhan, pababalikin agad ito sa South Korea at opisyal nang ipagbabawal ang kanyang pagbalik sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. DICT ipiniliwanag ang mabilis na transaksyon na taglay ng eGov.ph para sa publiko. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. PayPal non-show Charles Brown dumayo sa lungsod ng Pasay para sa Feast of St. John Nepomucene. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa naganap na courtesy visit ni Japan Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, kay Philippine Coast Guard o PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan kamakailan, ay tiniyak ni Kazuya ang magiging pagsuporta ng Japan sa pagpapaunlad ng kakayahan ng PCG, partikular na sa pagbili ng mas maraming capital ships. Ayon kay CG Admiral Gavan, tinatanggap ng PCG ang ibinabahagi ng iba't ibang bansa at ang Japan ay isa sa nagbibigay ng maraming oportunidad. Bunsod nito ay naglahad din siya ng kaniyang pasasalamat sa kooperasyon ng Japan upang matiyak na ang West Philippine Sea ay nananatiling mapayapa, matatag at maunlad para sa mamamayan nito.
Samantala sa matagumpay na paglunsad ng eGov.ph mobile app ay hinikayat ng Department of Information and Communications Technology o DICT Kalinga ang publiko na gamitin ito para sa mas mabilis na transaksyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Paghihikayat ng DICT Kalinga, hindi na mahihirapan pa ang publiko na tumungo sa mga tanggapan ng ahensya dahil maaari na nilang makita ang estado ng kanilang account sa app, gayon din ang mga alok na serbisyo ng ahensya. Kinakailangan lamang beripikahin ang inyong account para magamit ng tuluyan ng app na maaaring i-download sa Apple Store o Google Play Store. Sa kabilang dako, malugod na sinalubong ng lungsod ng Pasay ang kasalukuyang Apostolic Non-Show to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. Ang kaganapan ating tunghayan kay Danisa Lopez. Upang gunitain ang Feast of St. John Nepomucene sa Malibay, Pasay City kahapon, ika-16 ng Mayo, ay bumisita si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. Bilang masugid na parokyano ay mainit na sinalubong ito ni Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano sa Malibay Plaza. Sa pagdalo ni Archbishop Brown ay pinangunahan nito ang Thanksgiving Mass sa San Juan Nepomuceno Parish Church kung saan ibinahagi nito ang kahalagahan ng pagkukumpisalo ang Sacrament of Reconciliation. Inihandog naman kay Archbishop Brown ang larawan ng patron saint bilang pasasalamat. Bagamat maikli lamang ang oras ng pagbisita ng Papal Nuncio, ay inihig naman ni Mayor Calixto Rubiano na nagpatuloy ang pagdiriwang ng kapistahan sa Pasay na mayroong inihandang iba't ibang mga aktibidad. Happy Fiesta! Viva! Katawan! Viva! Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Formal na nagbukas nitong Huwebes sa lungsod ng Makati ang isa sa pinakamalaking flexible at hybrid na opisina na isang malaking tulong sa mga negosyante, maging sa mga micro, small, medium enterprise o MSMEs o ang mga maliliit na negosyo. May ulat si Francis Riudique. Ayon sa isang survey ng Asia Pacific Workforce Hopes and Fears na nilahukan ng 1,000 mga Pilipino, 51% dito ay mas gusto ang hybrid na working setup. Ang setup na ito ay hindi inoobliga ang mga empleyado na araw-araw pumunta sa opisina. Kaya naman maaaring mag-work from home ang mga empleyado. Lalo itong umusbong nang dumating ang pandemya kung saan ito ang naging pangunahing oportunidad sa trabaho. At dahil sa ganitong setup ay malulugi ang kumpanya kung kukuha pa ito ng permanente nitong establishmento para sa opisina. Kaya naman isang magandang balita ang pag-usbong ng isang solusyon dito. Hindi na lamang ang trabaho ang flexible at hybrid, abay pati ang ilang opisina ay ganito na rin. Tinatawag itong co-working spaces kung saan maaaring iba't ibang empleyado ng iba't ibang kumpanya ang magrenta sa isang establishmento o gusali. Ito ay base sa kanilang pangangailangan tulad ng tagal ng pananatili, lawak ng lugar, kagamitan at iba pa. Katulad ito ng kamakailang inilunsad sa Makati na isa umano sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Ito ang ika-30 co-working spaces ng kumpanyang International Workplace Group sa bansa. We are offering professional, flexible workspace for the smallest companies to the biggest international companies. Ayon sa IWG, malaki ang natitipid ng mga kumpanya dahil sa ganitong setup. Kahit umano ang mga maliliit at paunlad pa lamang na mga negosyo ay makikinabang dito. If you are a small startup company, you might not even need the office space yet, but you will definitely need to register your business. You will also like to be able to host some meetings, and you definitely don't want to look like you are a very small startup working out of your home. We help to amplify the way you look to your customers. You can get an address in a high-rise building.
Tulad ng mga kumpanya ng IWG, kahit na mag-out of town o kahit mag-out of the country ay maaaring ma-access at magamit ang kanilang mga co-working spaces center sa buong bansa. Dagdag pa rito dahil sa pag-access sa iba't ibang center, nagiging flexible ang naio-offer ng opisina base sa pagbabago ng pangangailangan ng mga kliyente. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa karagdagang balita, may kabuwang 4,239,483 na botante ang tatanggalin na sa opisyal na listahan ng mga botante. Batay sa Commission on Elections o COMELEC, ito ay dahil sa hindi pagboto sa dalawang magkasunod na ginanap na halalan. Magiging kabawasan naman ang bilang na ito sa kasalukuyang 68 milyon na kabuwang bilang ng mga botante. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Taal nagbubuga ng sunod-sunod na asupre. Senator Francis Tolentino sinabing maaaring mabawasan ang staff ng Chinese Embassy kung mapatunayan ang umano'y wiretapping. PBBM hindi papahintulutan na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Kongreso opisyal nang ipinasa ang Magna Carta for Children. Japan Ambassador tiniyak ang suporta sa pagpapalakas ng kakayahan ng PCG. Bilang ng mga na-deactivate na botante umabot sa mahigit 4 na milyon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.